Nagsimula ang series sa mga naganap noong Season 1, kung saan kawawang pinatay ang mga mahinang swordsman, at inabuso ng mga rapist na goblins ang mas mahina na kung fu girl na Pina Sakang. Kasama din sana si Shinkan na mamamatay at aabusuhin, pero dumating si Goblin Slayer na may dalang apoy na sinunog ang una. Saka din pinagpapatay ang mga manyak na pangit at iniligtas si Shinkan. Sa guild base ng mga adventurers ay nag-uusap sina Shinkan at ang elf na Long Ears. At may mga lalaking nais silang makilala dahil sa kanilang kagandahan. Binati din sila ng iba pang mga members doon na kasama ng bida, saka din sila nagkwentuhan. Kalaunan ay dumating si Slayer na feeling ng mga baguhan ay weird dahil sa kakaiba niyang style at full armor kahit nasa loob ng guild. Nag-usap sila ng kanyang mga kasamahan at maghahunting daw sila ng mga manyak na tiyanak. Agad na nagpunta si Slayer kay Uketsuke at hiningi ang mga misyon para sa pagpatay ng mga goblin. Binati siya ng desk clerk at ibinigay ang maraming misyon para sa mga goblin. Pati na yung mga kinuha ng ibang newbie adventurers para ma-double check niya. Saka din siya bumili ng maraming antidote na gagamitin nila sa misyon. Nagpatulong siya sa mga kasama na lagyan ng marka ang mga healing potion para hindi sila malito sa paggamit. Dahil mga honest, ay binayaran ng mga kasama ni Slayer ang kanilang mga potion. Lumapit ang isang virgin adventurer na si Rhea at nagtanong kung anong ginagawa ng mga bida. Kaya sinabihan siya ni na Reptilian at Slayer na unahing mag-quest ng pagpatay sa mga daga at huwag mga goblin dahil rapist ang mga ito. Saka ito nagpunta sa mga kasama. Paglabas nila ay nabangga ng isang batang lalaki si Shinkan na napaatras at hindi man lang ito humingi ng tawad kaya naiinis ang dwarf. Sinabi na lang ni Lizardman na dahil maraming bagong adventurers ay siguradong marami na namang mamamatay sa quest. Pagsapit ng gabi ay pagod na bumalik ang mga bida mula misyon at puno ng dumi ang katawan. Kaya inutusan na lang nila si Slayer na siya ang magpunta at mag-report sa guild na tinanggap naman ng bida. Pagpasok ni Slayer sa office ay nakita niya ang isang natutulog sa upuan na pinagkamalan niyang goblin. Agad niyang kinuha ang armas para tuliin ito, pero ito lang pala ang batang rookie kanina. Nagising si Uketsuke sa ingay at nagtimpla ng kape para sa bida. Nag-report si Slayer tungkol sa mga goblin na kanilang pinagpapatay sa kanilang misyon na pinuntahan. Narinig itong lahat ng bata na agad sanang isusulat ang mga detalye para sa personal notes. Pero pinigilan siya ni Slayer at sinabing kapag nabasa ng goblin ang mga notes niya ay magiging problema ito. Kinuha ni Slayer ang kanyang share na bayad saka nagtanong kung sino ang bata. Sinabi ni Uketsuke na bagong adventurer ito at nais maghunting ng goblin na siya lang. Kaya nasabi ni Slayer na delikado ang solo mission. Sumenyas ang clerk na huwag, pero dahil walang matulugan ang bata ay tinawag ito ni Slayer na sumama sa kanya. Umuwi silang dalawa sa farm ni Musume na sinabi ng bata na weird daw. Masaya silang sinalubong ng excited na Musume. Napansin agad ng nagbibinata ang umaalog na melon at hindi ito makapagpakilala ng husto sa babae. Sa loob ng bahay ay kinausap ni Musume ang tito nito na patulugin doon si Majutsushi. Pero sinabi ng tito na hindi siya agad nagtitiwala sa bagong solta doon. Lalo at hindi maganda ang pag-aasta at ugali ng bata. Kaya pinatulog na lang ni Slayer ang bata sa inuupahan nitong bahay kubo. Sinabi ni Slayer na natutulog siyang dilatang isang mata at dapat itong matutunan ng bata. Pero hindi daw interesado si Majutsushi na nakatulog na agad. Kinabukasan pagbalik nila sa guild ay sinabi ni Slayer na dapat munang maghunting ng daga si Majutsushi, pero ipinilit nitong nais pumatay ng goblins. Kaya no comment na lang si Slayer na iniwan ito. Nilapitan ni Slayer ang mga kasama at sinabi ni Shinkan na hindi inaproban ang pagtaas ng rangko nito dahil wala daw siyang gaanong napapatunayan sa sarili sa mga tinatapos nilang mga misyon. Dahil lang daw kay Slayer at sa mga kasama nito kaya din siya umaangat sa rangko. Kaya naisip ng iba na subukan muna ni Shinkan na manguna sa misyon kasama ng ibang mas mahina sa kanya. Biglang nagsalita si Majutsushi na lumapit at sinabing mukhang lampas si Shinkan, na nainis naman sa kanya. Sinabihan siya ng lizard na maghunos dili sa pagsasalita. Nainis din ng iba pang mga adventurers na nais siyang suntukin dahil sa kanyang mayabang na pag-uugali kahit na wala pa naman siyang napapatunayan. Mayabang pa rin si Boy Labo na gustong maging Goblin Slayer din. Nilapitan at inakbayan ni Kishi si Majutsushi dahil mayroon itong idea. Sinabing maghunting ng goblin si Boy Labo. Pero ang magiging leader niya sa misyon ay si Shinkan, na ikinagulat ng babae. Kalaunan ay kinausap nila ang leader ng mga blacksmith na dwarf. Nagreklamo ang lasinggo dahil Red Horse lang ang mayroon at walang San Miguel gin na pinainom sa kanila ang boss. Sinabi ng leader ng customer na dwarf na nagpupunta doon ang mga goblin at ninanakaw ang kanilang mga kagamitan. Nakipag-usap si Slayer tungkol sa mga detalye. Pero pinaalala ng elf na si Shinkan ang leader nila sa misyon na iyon kaya hinayaan nila ang babae na manguna sa pagtatanong ng detalye. Sinabi ng customer na mayroon ng mga naunang adventurers ang pumunta para mahunting ang mga goblins pero hindi pa sila bumalik. At mayroon din silang mga kasamang mga babae. Dahil hindi pa sila bumalik ay sinabi ni Lizardman na baka patay na silang lahat na kinagulat ni Majutsushi. Posible daw na hindi lang goblins ang nasa papasukin nilang kuweba.
Sinabi ni Slayer na ang mga base ng Goblin na ganun ay pwedeng aabot sa 30 pataas ang nagtatago ng mga Goblin. Pinaliwanag ng Elf at Dwarf kay Mejutsushi na lahat sila sa grupo ay may kanya-kanyang role at dapat galingan dito. Saka din sila tinawag ni Shinkan para sa pagplano. Pinuntahan nila ang base ng mga Goblin na nasa tabi ng isang tubig. At sinabi ni Mejutsushi na bilisan nilang iligtas ang mga adventurers na gustong mauna. Pero sinabi ni Lizardman kay Shinkan na huwag silang mag-rush at nagtanong ng plano ni Shinkan bilang leader sa misyon na iyon. Bago sila pumasok ay sinabi ni Shinkan sa baguhang adventurer na kailangan muna nilang magpabango ng amoy goblin. Kumakain ng buto ang mga goblin nang hagisan sila ni Slayer ng blade at panahin sila ng elf. Saka di naluhong ni Slayer ang isang gustong umatake. Magkakas sana ng spell ang bata pero pinigilan ni Shinkan. Saka sinabing isara muna ang mga pinto na ginawa ni Elf kaya napigilan ng ibang goblins. Kalaunan pa ay nagrereklamo si Mejutsushi dahil mabagal daw sila sa pag-abante. Pero sinabi ni Shinkan na kailangan nilang mag-ingat dahil delikado ang dungeon na iyon. May nakita silang trap sa taas ng isang pinto. Kaya sinabi ni Lizardman na maghanap sila ng ibang daan. Pero nagalit si Mejutsushi na agad pinuntahan ang pinto na hindi napigilan ni Shinkan. Pagbukas niya ng pinto ay nahulog ang maraming dugo na ikinatakot naman pala ng kunwari matapang na Mejutsushi. Sinabi ni Slayer na alarm ito ng mga goblin. May narinig silang sigaw sa kabilang kwarto kaya agad tumakbo si Mejutsushi para tulungan kung sino man ito. Pagdating niya doon ay nakita niya ang isang babaeng pinaupo at pinapahirapan ng isang nagsasaya na goblin. Natatakot si Mejutsushi na nagpalabas ng apoy mula sa staff nito at sinunog ang goblin. Sinubukan niyang pakawalan ang babae. Pero isang malaking goblin boss ang lumabas sa likod na ikinatakot niya saka pa siya nadulas at natamba. Naglabasan ng iba pang mga goblin na tumatawa at pinaligiran siya para katayin. Nakita ni Mejutsushi ang nakataling babae, saka isinigaw sa mga kasama na trap lang ito. Napana ang dalawang goblin saka umatake sina Slayer at Lizardman at pinagpapatay ang mga malapitang goblin. Inutusan ni Slayer si Mejutsushi na kunin agad ang babaeng nakatali pa rin sa upuan. Sinabi ni Mejutsushi na gusto lang naman niyang iligtas ang babae. Pero ipinaalala ni Slayer na may mga kasama din silang babae kaya dapat mag-ingat si Mejutsushi lagi. Naiinis na pinana ni Elf ang mata ng malaking goblin dahil sa pang-abuso sa babaeng bihag. Saka sinabi ni Dwarf na dalhin nila ni Mejutsushi ang bihag at upuan nito. Muling bumangon ng malaking goblin at patuloy lang sina Slayer at Lizard sa pagtaga ng mga rapist. Napapalibutan sila ng mga goblin kaya patuloy lang sa pagpana si Elf sa mga kalaban at nagtanong sa leader kung anong gagawin. Pero hindi na makapag-isip si Shinkan na na-brain freeze. Kaya sinabi ni Slayer na gamitin ni Shinkan ang Holy Light para malabanan niya ang leader ng goblin. Nagreklamo si Mejutsushi na hindi ito kaya ni Slayer dahil malaki ito. Subalit sinabi ng elf na relax lang siya dahil gamay na ito ni Slayer. Nagusal si Shinkan na nagpalabas ng blinding light na kinasilaw ng mga goblin at ng troll. Saka tumakas ang mga bida pero nagpaiwan si Slayer para kalabanin ang boss na troll. Hinampas siya ng boss goblin ng malaking batuta. Pero nakailag ang bida saka tinapunan ng gas at apoy ang troll saka sinunog ang mukha. Kasama din ng mga minions nito. Tumakbo na si Slayer palabas na hinihintay pala ni Elf at pinatay pa ang dalawang goblin. Natrap ang grupo ni Shinkan sa isang kwarto at napagod sila kaya uminom muna sila ng Red Bull potion na pampalakas. Naalala ni Mejutsushi ang sinabi kay Shinkan na kanyang pinagtatawanan noon na mga bakla sila. Hihingi sana siya ng tawad pero biglang dumating sina Slayer at Elf na hinahabol ng nasusunog ang ulo na kalaban. Sinabi ni Slayer na kailangan niya ng tubig at ng Holy Light spell saka nagtanong kay Shinkan kung kaya pa ito. At sinabi naman ng babae na kaya pa niya ng isang round. Kaya nang pumasok yung pangit na troll ay nagcast ng light spell si Shinkan na kinabulag ng boss ng mga goblin. Saka nagcast ng water spell si Dwarf na pinaliguan ng monster na takot maligo. Kasunod nitong tinapunan ni Slayer ng magic alabok nito ang mukha ng kalaban na nag-react sa tubig. Kaya tumigas ang ulo at balikat ng boss ng mga goblin. Nagawa pang nakahampas ng malaking batuta ng troll na iniwasan ng mga bida saka din agad pinuto ni Lizardman ang kamay ng troll. Saka din tumalon si Slayer na tinaga ang nabasag na ulo ng kalaban na troll. At kitang-kita ito ng napapabilib na Mejutsushi. Mabilis pang pinagpapatay ni Slayer ang mga goblin na natira kasama si Lizardman. Alam ni Mejutsushi na pabigat siya sa ginawa pero naisip niyang hindi pa rin niya marerespeto si Slayer na kahit kayang patayin ng isang troll ay satisfied na lang na mga goblin ang pinapatay. Nag-inuman sila kalaunan dahil sa kanilang tagumpay sa misyon at kumpletong pagbabalik. Masaya ang lahat maliban lang kay Mejutsushi na hindi masaya kaya kinalabit siya ng Dwarf. Sinabi ni Mejutsushi na kung wala ang troll ay kaya din niyang patayin ang mga mas mahinang goblin. Nagkwento ito na mayroon siyang ate na adventurer at hinahangaan. Namatay lang daw ito dahil gumamit ang mga goblin ng may lason na kutsilyo. Kaya nagulat ang mga kasama na hindi inasahan ang masamang karanasan ni Mejutsushi dahil sa namatay na kapatid. Naalala bigla ni Shinkan ang nakasama nitong babaeng wizard noon na sinaksak ng mga goblin at natigok din. Saka panilam utak ng mga goblin.
Naiinis daw si Majutsushi dahil hindi sila tinuruan ng mabuti sa academy. Saka din siya napayuko sa mesa. Nalungkot si Slayer na nag-iwan ng barya pang bayad para sa tutulugan ni Majutsushi. Saka din siya umalis kahit gusto pa sanang kausapin ni Shinkan at Elf. Nang mag-isa na ni Slayer ay tinanggal niya ang helmet at naalala din pala nito na siya ang nag-mercy killing sa atin ni Majutsushi noon sa kuweba kaya siya tinamaan ng konsensya. Sinasanay ni Kishi si Rhea na nahihirapan sa pagsalag dahil malakas si Kishi. Nagreklamo ang bata pero sinabi ng Knight na hindi siya pwedeng magreklamo kapag halimaw na ang kalaban niya. Saka patinamba ng Knight ang bata na binugbog ang shield. Nanunood ang dalawang binatilyo na nilapitan ni Lancer para sanayin niya. Ngunit sinabi ng mga ito na ayaw nilang kausapin ang bastard kay Yuketsuke. Kaya chinismis ni Lancer na chinismis sa kanya ng mga chismosa ang kapalpakan ng dalawang binatilyo. Saka hinabol ang mga ito ng mahaba niyang pantusok ng puwet ng mga batang makulit. Tinuruan naman ni Slayer ang dalawang babaeng adventurer na gumamit ng slingshot kaya nabutasan ang helmet ng target practice. Sinabi ng bida na kapag na-master ito ng mga babae ay malaking tulong na ito sa kanilang grupo kapag nasa laban. Kaya nagsanay nga ang mga babae. Nilapitan ng nagpapa-sexy at nagpapa-cute na Yuketsuke si Slayer at kinausap ito ng kaunti. Nang dumating ang magpapameryenda ay sinabi ni Yuketsuke na pinapakain sila ng masustansya para lumakas. Kaya pinagmeryenda ni Slayer ang mga babae at saka sasamahan sana ng tawagin siya ni Lancer. Nagtanong si Lancer kung nasaan si Senshi na swordsman. Kaya sinabi ni Slayer na nagpunta ito ng kuweba para sanayin ng iba pang adventurer. Tapos inimbitan nito ang bida na uminom ng 2x2 gin dahil alangan namang breast milk. Sa pagsasanay ay nahiga ang mga rookie adventurers na napagod at wala ng lakas. At masaya si Wizard Boy sa nakikitang mga bundok ng katabing babae. Sinabi ni Majutsushi na hindi daw siya believe kay Slayer dahil mga goblin lang na mahihina ang pinapatay nito na dapat basic lang sa lahat ng mga adventurers. Pero sinabi ng isa pang huwag maliitin ang nakamit ng bida. Tinawag sila ni Shinkan na kumain. At habang kumakain ay nasabi ni Majutsushi na kailangan niyang lumakas para makapatay ng maraming mga goblins. Nagkwento si Shinkan na may nakilala siyang wizard na nais maging killer ng dragon. Pinagtawanan ito ni Majutsushi dahil imposible daw ang pangarap nito. Ngunit ipinaliwanag ni Shinkan na maganda ang may pangarap. Pagsapit ng gabi ay nagpaalam na si Slayer kay Musume dahil iinom daw siya kasama ng iba pang lalaking adventurers. Pero bago nito ay sinabihan si Musume na isara ang lahat ng pinto at mag-ingat dahil baka may makapasok na rapist na goblin. Nagpunta siya sa isang bar na hindi sa guild at nakita ang mga nauna ng adventurers. Doon daw sila iinom dahil ayaw nilang machismis ng mga marites sa Adventurers Guild. Umorder sila ng 3 beer. Saka pinagmamasdan ni Senshi ang puwet ng taong kabayo na waitress. Mahilig daw siya sa puwet tapos kinantsawan pa siya ni Lancer na kaya pala palaging tinitignan ang puwet ng Knight na babae. Sa labas nang tapos na silang uminom ay nagtanong si Lancer kung saan mag-chi-chick si Slayer lalo na at maraming mga chicks ang kasama nito. Pero goblin ang palagi nitong sagot. Kaya napakamot na lang sa ulo si Lancer. Sinabi naman ni Senshi na normal lang sa kanilang mga lalaki na gustong maging hari ng kanilang domain expansion. Pagkatapos ng mga jokes ay seryosong nagtanungan sila ng kanilang mga pangarap. Sinabi ni Slayer na nais niyang maging hero, magligtas ng prinsesa at maging bayani at maging legendary sa history. Pero hindi ito nangyari. Tulad din pala niya ang dalawa na sinabing gusto nilang maging pinakamalakas sa napiling pakikipaglaban at maging legendary hero. Kaso nga lang ay naging pangarap lang ito dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Pero ganun pa man ay nais nilang matulungan ng iba na maabot ang kanilang mga pangarap. Sa mga sumunod na araw, sa isang bukid habang kumakain, ay inanyayahan ni Shinkan si Rhea na samahan siya sa paghahunting para magawa rin nitong mapataas ang rangko. Sinabi ni Rhea na wala siyang gaanong maibibigay sa party pero pumayag sa nais ni Shinkan. Saka sinabi ni Lizardman na may swerteng dala si Rhea kaya naman naenggan niyo ito na tumayo para samahan si Shinkan sa iba pang adventurers na pwede nilang samahan. Sa kanila iniwan ng Lizardman na tuloy pa rin ang kain. Isang hapon sa lugar na inaayos ng mga tao para muling tirhan, ay nakita ng isang farmer ang isang goblin na kanyang agad na pinatay gamit ng pala. Nakita niya ang cave hole na ginawa ng mga goblins na balak niyang may report. Pero biglang inatake siya ng 3 goblins mula sa likod. Narinig sila ng nagsasanay na sina Slayer at ng mga newbies. Kaya agad niyang pinag-battle formation ng mga young adventurers para maghanda ng depensa kung sakali mang dumating doon ang mga goblins. Saka inutusan ng mga ito na kapag hindi siya nakabalik ay malaya ang mga ito na magdesisyon sa kung ano ang gagawin dahil ibig lang sabihin na patay na siya kung sakali. Saka din umalis ang bida. Nakapatay agad ng isang goblin si Slayer at saka din nakita ang mga namatay na mga sibilyan. Dumating si Shinkan na masayang naroon na siya. Pero nalungkot ang babae dahil sa mga namatay na tao. Pagkagat ng dilim ay lumabas ang iba pang mga adventurers. Kasama din ang witch na chicks ni Lancer kaya lagi siyang busog. Narinig nila ang sigawan pa ng mga tao dahil sa pag-atake ng mga goblins kaya sinabi ni Lancer na dapat iligtas nila ang mga ito.
Naisip nilang sabihan ng iba pang adventurers at dahil si Elf ang pinakamabilis ay siya ang umalis para dalhin ang balita. Nagmeeting ang mga bida kung paano nila tatalunin ang mga goblins. Sinabi ni Majo na walang magbabantay sa mga bata. Kaya sinabi ni Senshi na siya ang bahala sa mga ito at ang iba na ang papasok sa butas na base ng mga rapist. Sinabi ni Shinkan na siguradong may plano kung sino man ang utak ng pag-atake doon dahil bakit sila aatakehin ng mga goblin alam nilang lugar iyon ng mga malalakas na adventurers. Binigyang pansin din nila ang mga adventurers na pauwi na mula sa training. Baka ito daw ang target ng mga goblins. Kaya nag-represent si Shinkan na papangunahan niya ang mga rookie adventurers para siguruhin ang kaligtasan ng mga ito. Pumayag ang iba dahil may tiwala sila kay Shinkan at oras na daw para sa tunay niyang test ng pagiging leader ng isang grupo. Kaya sina Slayer naman ang aatake sa central base ng mga goblin. Ipinakita ang ilang mga young adventurers na naglalakad pa uwi mula sa kanilang pagsasanay. Habang nagtatawanan ay nahila ang nasa huli na babae at kaagad pinagkakagat ng mga goblins na hindi na nakalaban pa. Tinulungan ito ng mga kasamang young warriors kaya nahila pa nila ang bata. Pero huli na dahil nagkagutay-gutay na ang katawan nito. Nagagalit ang mga young adventurers pero mas madaming mga goblins ang lumabas sa dilim na ready ng kumain. Samantala sa kinaroroonan ng grupo ni Slayer ay narinig ni High Elf ang pagdating ng maraming goblin papalapit sa kanila. Kaya agad namang naghanda ang mga adventurers para lumaban. Agad na binugahan ni Dwarf ang mga umatake gamit ang alcohol breed spell nito kaya nakatulog ang mga itong bumagsak. Saka ito pinagpapatay ni Slayer na mahilig mangkarne ng mga goblins. Nag-barbecue din si Lancer ng 3. Nagcast ng shield spell si Majo kaya hindi sila nataman ng palaso at magic spells ng kalaban. Tapos nakita nilang may kasamang shaman goblin ang mga kalaban na patawa-tawa pa. Kahit may shield sila ay nagasgasan pa rin ang mukha ni Lancer dahil sa atak ng kalaban. Kaagad pinana ni Elf ang arbularyong goblin, at brutal na pinatay ni Slayer ang isa pa. Samantala ay nilapitan ng isang malaking troll ang grupo na binabantayan ni Senshi, kaya tinawag niya ang mga estudyante para may ituro na fighting technique. At parang si Guts na inislice niya ang katawan ng malaking goblin na nahati at dead on the spot. Ipinakita naman ng mga tumatakbo na young warriors mula sa mas maraming goblins na nang-ambush sa kanila. Isa sa mga ito ang nagtanggal ng helmet kaya nataman ng bato sa ulo at bagsak na tigok. Lalo silang natakot nang makita ang mas marami pang goblins sa mga puno na pinagtatawanan sila na binalak pa silang matamaan ng malalaking bato. Akala nila kung tigok na sila dahil na-corner sila. Ngunit dumating si Shinkan at binulag ang mga ito gamit ng kanyang holy light. Kaya nasaktan ang mga goblins na naalala ang maliwanag na itlog ni Apollo sa Record of Ragnarok. Sinamantala ito ng mga young adventurers na kasama ni Shinkan at pinagpapatay ang mga pangit. Kahit pagod na ay patuloy pa rin sa pagpatay si Rhea at ng mga kasama. Sinabi ni Shinkan na kailangan nilang magpunta sa open field dahil matatalo lang sila sa lugar na iyon kung saan mas malakas ang mga goblins. Natatakot ang bata pero sinabi ni Shinkan na magkakast siya ng protection spell para sa kanila. Marami nang napatay na mga goblins si Shinmai. Pero nakita niyang marami pa ring mga rapist na nag-aabang. Alam ni Majutsushi na hindi niya pwedeng gamitin ang mga magic spells nang hindi nag-iisip dahil masasayang ang mga ito. Nasa delikado silang sitwasyon dahil kada sulok ay mayroong mga manyak. Alam din niyang kapag nahuli sila ay wasak ang mga babae samantalang tigok ang mga lalaki. Naalala niya ang aral na itinuro sa kanya ni Dwarf na huwag maging baro-baro sa pagcast ng spell at mag-isip kung paano maging madiskarte. Kaya sinabi niya sa lahat na tapalan nila ang kanilang mga tenga at magpunta ng kanyang likuran. Nakinig naman ang mga kasama at tinapalan ng kanilang mga tenga. Kaya malayang nagpalabas ng roaring spell si Majutsushi na narinig sa buong kakahuyan. Narinig ng mga kapitbahay ang sigaw niya. At dahil sintanada sa nota ay nasaktan ang tenga ng mga goblins na umatras. Nais pa sana niyang patayin ng tuluyan ng mga goblin para hindi makatakas ang mga ito, pero pinigilan siya ni Shinkan na sinabing umalis doon. Nakinig naman si Majutsushi dahil ang priority nila sa oras na iyon ay iligtas ang mga kasama at ang kanilang mga sarili. Gusto man niyang patayin ang lahat ng mga goblins pero alam din niyang hindi siya tulad ni Slayer. Patuloy naman sa pagpatay ng mga goblin ang grupo ni Slayer. May plano si Slayer para sa mga kalaban pero kailangan muna nilang matakot ang mga ito para mas umatras sa loob ng kuweba. Kaya nagdasal si Lizardman sa ninuno nito at nagcast ng roaring spell na kinatakot ng mga goblin na nagtakbuhang umalis papasok sa kuweba. Sinabi ni Lizardman na babalik din sila kaagad kapag nawala ang spell. Nagtanim si Slayer ng mga spell bombs sa taas ng kuweba dahil alam niyang may lawa sa taas nila. Pinasabog ito ng dwarf kaya napuno ng tubig na sinundan ang mga tumakbong mga goblin na nalunod. Saka gagawin daw nila itong yelo kapag napuno na ang kuweba para tuluyang mamatay ang mga salot. Saka din nag-relax si Lancer dahil bahala na ang mga magician na kasama sa final spell. Kalaunan ng ayos na ay na-promote sa pagiging silver rank si Shinkan na kinausap ng guild merchant. Kaya masaya siya at sinabing gagawin ng kakayahan para magpatuloy. Masaya din si High Elf sa kanyang nakamit. Nalulungkot daw si Shinkan dahil may mga nakatakas na goblin.
Pero sinabi ng elf na hindi nila katulad si Slayer na killer talaga ng mga goblins. Samantala ay nagpaalam na si Majutsushi kay Slayer. Maglalakbay siyang mag-isa para maging mas malakas at maging Dragon Slayer at hindi mas stuck sa pagiging tulad ni Slayer na goblin lang ang kayang patayin. Naiinis daw siya sa mga goblin dahil sa pagpatay nila sa kapatid pero kahit mapatay man niya ang marami ay goblin pa rin ang mga ito. Dumating si Rhea na nakaayos din para mag-travel. Sinabi niyang sasama siya kay Majutsushi, na nagulat dahil balak lang niyang mag-isa. Pero mapilit ang babaeng elf kaya napakamot na lang si Boy Wizard. Biglang napatawa ng malakas si Slayer sa unang pagkakataon. Saka sinabi nito ang pangalan ng kakilala na pwedeng makatulong sa dalawa sa pupuntahan. At nagpaalam na ang dalawa para sa kanilang paglalakbay. Nilapitan siya ni Musume at napansin na masaya ang bida. At nagtanong kung anong nangyari. Kaya sumagot si Slayer na mayroon magandang nangyari. Habang pinagmamasdan ang dalawang umalis, isang araw ay may dumating na messenger para sa lahat. At maging si Longears ay nakatanggap ng balita ng kasal. Nagpaalam si Lizardman kay Longears dahil hindi na ito makakasama sa party nila dahil akala nila kung ito ang ikakasal. Pero ang ate pala nito ang ikakasal kaya pinalo siya ni Dwarf sa puwet. Inanyayahan sila ng elf at ayaw sana ni Slayer na pumunta. Pero sinabi ni Shinkan na magpunta sila at huwag alalahanin ang mga goblin at kausapin si Yuketsuke na maghanap ng ibang adventurer. Nang tanungin ni Yuketsuke ang edad ng pinsan ni elf ay 8,000 taon na daw itong mahigit. Kaya naiisip niyang paano kaya ang edad niya na mas mababa ang lifespan. Pinakiusapan ni Shinkan si Yuketsuke na bigyan ng time off si Slayer at pumayag naman ito. Ngunit binatukan ng manager si Yuketsuke dahil maging siya ay kasama pala sa iniimbita ni Longears. Kaya puwersahan din siyang pinagbakasyon ng manager para makita ang kasal ng mga elf. Pero binigyan muna ng manager si Slayer ng misyon na gagawin. Kaya mabilis na pinagpapatay ni Slayer ang mga goblin na umatake sa isang simbahan sa araw ding iyon. Saka hinila ang mga pinagkakarne nitong bangkay ng mga goblin sa isang sulok. Binuksan ni Dwarf ang isang basement at doon ay nakita ang mga ibinitin na mga madre at binugbog sa sarap ng mga goblin manyak. Malungkot ang mga bida dahil sa nangyari sa mga madre na naroon. Nag-usap sila at nasabi na nagiging matalino na ang mga goblin sa pag-target ng mga virgin dahil yung mga kumbento pa ang pinupuntahan. Dinala naman ni Dwarf ang tablet na isang mahalagang bagay ayon sa kanilang misyon pero hindi nila maintindihan kung anong nakasulat dito. Dumating si Elf mula sa pag-scout sa labas at sinabing wala siyang nakitang footprints na may tumakas na mga goblins. Pagkatapos ay nag-perform si Shinkan ng healing miracle para sa lahat ng mga naroon na sinaktan ng mga goblin. Napansin ni Elf na bagong spell ito ni Shinkan. Nang ma-promote pala ito ay binigyan siya ng dagdag na kapangyarihan ng kanilang pari. At sinabi ni Slayer na magiging malaking tulong ito sa kanilang party. Pag-uwi ni Slayer sa farm ay masaya siyang sinulubong ni Musume na tinutulak-tulak. Kasabay nito na ipinaalam ng bida na may pupuntahan silang kasal ng kapatid ng ka-team niyang elf. Nagbiro naman si Musume na kaya kung silang dalawa ang ikakasal. Kinabukasan ay nagpunta sila sa magandang bayan na kanilang dating pinasyalan para masubmit ang nakuha nilang tablet sa simbahan na inatake ng mga goblin. Nang ayos na ay excited si Longears na maglibot ng bayan para mag-shopping at bumili ng regalo para sa ikakasal na kapatid. Kasama niya sina Musume at Yuketsuke na mahilig din sa shopping. Sa kapwersahan nilang hinila ang nahihiyang Shinkan na hindi daw sanay. Agad din na nagpunta si Slayer sa simbahan ng Archbishop para ibigay ang mga nakuha nilang tablet sa simbahang inatake ng mga goblin. Sinamahan siya ng isang madre na itinuro ang kinaroroonan ng Archbishop. Muli silang nagkita ng Sword Maiden na kinamusta ang naging kasama ni Slayer na Shinkan. Saka din nagtanong ang Archmaiden kung iniisip na ba siya palagi ng bida simula huli silang nagkita. Pero hindi daw sagot ng lalaki kaya napasimangot ang Archmaiden. Ibinigay ni Slayer ang tablet at sinabing bahala na ang Archbishop dito. Sinubukan itong basahin ng Archmaiden at nasabing parang ancient magic ang nilalaman ng tablet. Sinabi ni Slayer na interesado lang siya kapag may kaalaman itong taglay patungkol sa mga goblins. Sinabi ni Slayer na pupunta siya ng kasal ng kapatid ng kasamahan sa party. At bago siya umalis ay sinabi ni Sword Maiden na mag-ingat sila sa pagtawid sa ilog dahil marami na silang narinig na nalulunod na mga bangka doon. Nang gabing iyon ay nag-enjoy sila sa pag-inom at pagkain dahil sa pista sa bayang iyon. Kinabukasan pa ay nakasakay na sila sa bangka at nagsagwan na paalis ng bayan na iyon. At excited pa rin ang mga babae na nag-uusap tungkol sa kanilang mga nabiling damit sa bayan. Nag-offer si Dwarf ng tinapay na gustong-gusto ni Lizardman dahil masarap ang cheese. Pero tinanggihan nito ni Slayer na gumagawa ng mga palaso bilang paghahanda dahil sa narinig na mga lumubog na bangka sa ruta na iyon. Kalaunan pa ay lumabas na sila sa toll gate ng bayan na kanilang binuksan at saka din isinara. Saka malayang binagtas ang mahabang ilog. Tahimik lang ang ilog at tuwang-tuwa ang mga babae sa kagandahan ng nakikita nilang tanawin. Nagtanong si Slayer kung anong nararamdaman ni Lizardman. Sinabi nitong alanganin na may aatake sa ilalim ng tubig. Pero napagtanto nilang pwedeng may umataking mga kalaban sa taas. Mabilis na pinagdamit ng bida sina Musume at Yuketsuke para huwag maging sexy.
Saka narinig ng elf na mayroong paparating. Kasunod nito ang pagkahulog ng mga malalaking bato mula sa tuktok ng bundok na naroon. Kaya agad na nagcast ng protection spell si Shinkan at ligtas pa rin sila sa paglalayag ng kanilang bangka. Saka pa sila pinatamaan ng ilang mga palaso. May nahulog na lobo na nataman ng palaso. Kaya kinuha ni Slayer ang bala at binigay kay Elf sabay tapon sa wolf sa tubig. At nakapatay pa ng kalaban si Elf gamit ng galing sa pagpana. Inilabas ni Slayer ang mga ginawa nitong palaso at launcher bilang paghahanda sa laban. Samantalang nagusal ng magic spell si Dwarf na may ibinuhos sa tubig at lumabas ang isang water spirit na nagpabilis ng kanilang bangka. Nagpapalipad ng mga palaso sina Slayer at Longhorn at mayroon namang natatamaan ng mga kalaban. Pero sinabi ng lalaki na dahil lang iyon sa swerte. Sinabi naman ni Shinkan na nakakaya pa naman niyang depensahan ang kanilang bangka. May mga nahulog pang malaking bato na nakaya ng barrier ni Shinkan pero inalog sila ng tubig. Saka may bakod sa gitna ng ilog na ginawa ng mga kalaban kaya natigil ang bangka at naipit sila. Naglabasan ng mga goblin at mga trolls na pinagbabato sila ng mga malalaking kahoy. Pero hindi naman nagpatalo ang mga bida. Ginamit ni Dwarf ang nalalaman na magic spell kaya nabuo ang water spirit at pinipilit nitong itulak ang kanilang bangka na umaangat. Naalala ni Shinkan ang mga na-rape na mga madre kaya lumakas ang loob niya at nagcast ng spell. Kaya nagliwanag ang paligid at nalinisan ang kalat na nakabara sa ilog. Sinabayan na ginamit ni Lizardman ang roaring spell nito na niyanig ang paligid kung saan natakot ang mga kalaban na nangagsihulog. Kaya malaya din silang nakaalis. Kalaunan ng ligtas na sila ay tumigil muna sila para maligo. Ginamit ng mga babae ang nabili nilang mga two-piece. At sinabi ni Lizardman na hindi niya alam kung maganda ba ang walang kaliskis na babae pero tingin niya ay maganda pa rin ang mga babae sa outfit nilang iyon. Nagtanong ang mga babae kung anong masasabi ni Slayer sa kanila. Pero hindi interesado si Slayer dahil baka pinuto ng mga goblin ang Junjun nito kaya walang interest sa mga babae. Habang nanguhuli ng mga isda ang mga babae na nasa ilog, ay inaayos naman ng mga lalaki ang gamit at nag-uusap silang dahil nasa lupain na sila ng mga elf ay posibleng hindi na sila basta aatakehin ng mga goblin. Pagsapit ng dilim ay nag-ihaw sila ng isda. Saka sinabi ni Elf na maganda at mabait ang kapatid nitong babae. Ngunit may kayabangan daw ang mapapangasawa nito na pinsan din lang nila. Kaya minsan ay sinuntok ito ni Longears sa mukha. At hindi daw alam ni Longears kung bakit gustong-gusto ito ng kapatid niya. Nagkwentuhan pa silang masaya ng gabi na iyon at puno sila ng tawanan na may epekto sa ating bida. Pero goblin pa rin ang iniisip nito. Kinabukasan ay nagising na lang ang nakaupong bida na hindi naliligo nang may dumating na elf at tinutukan siya ng armas nito. Saka nakita ang mga kasama nitong dwarf at lizardman. Napagtanto nitong sila ang nakalaban ng mga goblins sa ilog at mga adventurers sila kaya itinago ang espada. Sinabi ng elf na inubos daw nila ang mga natirang goblins kahapon. Ipinakita nito ang palaso ng alam niyang si Longears. At nagtanong kung saan tinatago ng mga kaharap ang babae. Nasabi tuloy ni na Lizardman at Dwarf na nagpapogi daw ang elf para sa elf na babaeng mahal nito kaya nag-blush ang elf na sundalo. Itinuro ni Slayer ang tinutulugan ng mga babae na agad pinuntahan at binuksan ng elf soldier kaya nakita niya ang mga nakahiga na mga babae. Nagising ang mga babae at namukan ni Longears ang ikakasal sa kapatid na si Morihito. Pero dahil nanilip si Morihito ay napatili ang mga babae. Kalaunan habang naglalakad sa gubat ay nagbatian sina Longears at Morihito na masayang makita ang isa't isa. Sinabi ni Morihito na hindi niya inakalang ganun pala ang hitsura ni Goblin Slayer. Pero mas interesado ang bida sa kung anong balita doon sa pag-atake ng mga goblins. Sinabi ni Yuketsuke na ang mga elf daw ang nakasaksi sa labanan ng mga gods mula sa iba't ibang dimensyon. Katulad ng mga dragons at mga gods. Kaya hindi sikat sa kanila ang mga mahihina na mga goblins. Pero sinabi ni Morihito na mayroong mas mahalagang ancient creature silang bawal saktan at galawin. Pero napansin niyang sa paglipas ng mga araw ay papalapit ito ng palapit sa kanilang nasasakupan. Kaya napatigil si Longears na na-excite dahil totoo pala yung naririnig nilang kwento. Kalaunan pa ay nakarating na sila sa tahanan ng mga elf kaya napahanga ang mga babae sa ganda ng elf village. Sa katuwang-tuwa ang mga babae sa malambot na upuan kung saan tumatalbog ang puwet nila. Naghanda na daw ng pagkain at paliguan ng mga tao ni Morihito para sa mga bida pero mas gusto ni Slayer na maghanda muna kung sakaling may umatake ng mga goblins. Pero sinabi ni Shinkan kay Slayer na dapat din siyang kumain at maligo dahil amoy pawis na ang itlog nito. Pero ayaw pa rin ng bida. Habang nag-aayos ng mga gamit si Slayer ay sinamahan at kinausap siya ni Longears at nagtanong sa lalaki kung anong gamit ng laruan nitong lato-lato. Saka din pinaglato-lato ang dalawang nakatali na bato na parang nagpapahiwatig yata na gustong maglaro. Pero dumating si Moriheim na kapatid nitong ikakasal. Kaya nahiya si Longears na itinapon ang armas ni Slayer at kunwari itutuloy ang pag-aayos ng mga gamit. Hinangaan ni Moriheim ang narinig nitong katapangan ni Slayer at humingi ng patawad sa kung anong kalokohan na ginawa ni Longears. Saka sinabi ni Moriheim na pwede nang itapon ng mga bida si Longears at maghanap ng ibang mas magaling na scout doon.
Pero sinabi ni Slayer na mas gusto si Longears. Dumating yung elf na ginawang change oil dati ng mga goblin. Kaya agad itong nilapitan ni Slayer at sinabing pinatay niyang lahat ang mga goblin na umabuso sa babae tulad ng pangako niya. Kaya naiyak ang elf na babae na feeling satisfied. Nag-usap ang magkapatid ng sila lang at napatanong si Moriheim kung bakit kinakasama ni Longears ang ibang lahi tulad ni Slayer, Dwarf at Lizardman. Gusto ng kapatid na tumigil na si Longears sa pagiging adventurer. Pero ipinaliwanag ni Longears na masaya siyang kasama ang mga ito. At lahat sila kahit magkakaiba, ay pare-parehong iisa ang buhay bilang adventurers. At nag-e-enjoy siyang kasama ang adventurers party. Sinabi pa ni Longears na hindi rin niya alam kung bakit gusto niyang makasama si Slayer kahit nakakaiba ito. Pero hindi daw siya nabuburyong sa piling ng lalaking tao. Biglang nayanig ang paligid at natamba ang isang malaking puno. Kaya agad inutusan ni Longears ang ate na magtago saka din mabilis na sinalo ang kanyang pana at mga palaso na itinapon ng dumating na Slayer. Nagtanong si Slayer kung goblins ang dumating. Kaya sinabi ni Longears na sisilipan ang dumating pero bantayan ang ate nito. Kaya agad tumalon sa sanga ng puno si Longears. Lumabas ang umatungal na ancient creature na isa palang long neck na pinagkamalan ng bida na elepante. Pero sinabi ni Longears na hindi. Kaagad na nagtipon ng mga bida at nakita ang malaking nagwawala na halimaw. Sinabi ni Longears na hindi nila ito basta papatayin dahil mahalaga itong nilalang. Habang naglalakad ang hayop ay nakita nila ang salarin na goblin sa likod ng dinosaur na nagmamaneho nito. Kaya alam na nilang kinokontrol lang ng goblin ang dinosaur. Nagplano silang huwag saktan ng hayop at patayin lang yung nakasakay dito. Nagnervyos si Morihito baka masaktan ang long neck. Pero sinabi ni Longears na may plano na sila. Hinanda ni Slayer ang espada at naglakad para salubungin ang long neck. Pasigaw-sigaw ang hayop samantalang parang cowboy na siga ang goblin. Nagpalipat-lipat naman sa mga punong kahoy si Longears sa kapina na ang goblin rider na nahulog sa lupa saka din nadurog dahil naapakan. Saka nag-roar spell si Lizard na kinaistorbo ng dino at tumigil. Na agad ding pinasundan ng nagcast ng pampalasing na si Dwarf. Kaya nahilo ang dinosaur na nalasing at yumuko ang ulo tulad ng kainuman mo kahapon. Tinapunan ito ng bida ng pansamantalang pampabulag. Saka kinuha ang lubid na tinapon ng mga babae sa kanya. Saka din kaagad na tinali ng bida ang dinosaur sa paa na itinali sa isang puno kaya ito natamba sa lupa. Agad na nilapitan ito ng iba para hindi na makapanira at masaktan pa na ginamitan ng healing spell. Samantalang nilapitan agad ni Slayer ang natigok na goblin kung saan siya interesado. Nagtanong si Morihito na sumunod sa likod niya kung saan natutunan ni Slayer manghuli ng malaking hayop. Pero nagtanong si Slayer kung may iba pang village doon. Sumagot si Morihito na wala, saka muling nagtanong. Kaya sinabi ni Slayer na natutunan niya ang teknik sa ama nitong hunter noon. Muling kinausap ni Moriheim ang kapatid tungkol sa mga kaibigang tao. Ang buhay nila ay maiksi lang at mahihirapan lang siya sa pagpapalem. Kaya sinagot ni Longears na maiksi nga, kaya daw siya nakikisama sa mga tao habang buhay pa ang mga ito. Dahil matigas ang ulo ay pinitik ni Moriheim ang noo ni Longears. Saka sinabing hihintayin niya ang kanyang pag-uwi. Habang nagiinuman ng mga lalaki kasama si Morihito ay pinag-usapan nila ang pagtatayo ng mga goblin ng kanilang kuta sa teritoryo ng mga elf. Kaya nagtaka sila kung nagiging magaling na ba ang mga goblin. Sinabi ni Slayer na walang pakialam ang mga goblin dahil ang alam lang nila ay umatake, magnakaw at mag-rape ng mga babae sa mga village. Nasabi pa ng bida na inakala siguro ng mga goblin na walang alam ang mga elf kaya binabalak nilang pagsamantalahan ang mga ito. Saka nagplano sila ng posibleng paraan kung paano sila aatake. Delikado daw ang paggamit ng bangka dahil pwede silang malunod. Pero sinabi ni Morihito na tutulong siya. Napatanong si Morihito kung gaano katagal kilala ng mga bida si Longears. At sumagot si Slayer na 1 taon at kalahati. Napag-usapan pa nila ang kaunting bagay tungkol sa buhay ni Slayer tulad ng kapatid nitong babae at kung bakit siya naging Goblin Slayer. Tumayo si Morihito pero dahil hindi ito mahilig uminom ay knockdown siya sa tama ng alak. Samantala sa kabilang banda ay nalaman ng Sword Maiden ang nilalaman ng tablet na dinala ni Slayer sa kanila. Pero alam niyang hindi interesado si Slayer kung walang goblin na sangkot. Nagpakuha siya ng papel at tinta kaya inakala ng madre na love letter ang isusulat niya. At napareact ang Sword Maiden na sinabing hindi, kundi ay magpapadala sila ng sulat sa hari ng mga elf para mabigyan sila ng warning. Balik sa elf village kinabukasan ay naghanda si Slayer at nagpaalam sa nakapanti lang at kunwari itinatago ang Kifi na Musume. Pag-alis ni Slayer ay lumabas naman na si Yuketsuke na nagtago din dahil nakapanti lang tulad ni Musume. Sa pantalan sa ilog ay ipinahiram ni Morihito sa kanila ang isang bangka. Binigyan pa sila nito ng elixir at sinabing bantayan ng bida si Longears. Sinabi naman ni Slayer na kung hindi siya nakabalik ay bantayan ni Morihito sina Yuketsuke at Musume. Saka nagpahanda pa ng isang bangka si Slayer. Kalaunan ay nagbangka ang mga bida na agad inatake ng mga goblins na nakakita. Naambush ng palaso at mga bato na tinapon ng mga manyak ang mga nasa bangka at sapul sila. Kaya nagsaya ang mga goblin na inakalang panalo na.
Pero nagtaka sila nang muling gumalaw yung nasa bangka. Pero nasa gilid lang si Slayer na pinatay ang isang pangit. Nasa kasunod na bangka pala ang mga bida at ang nasa unahan ay mga buto na ginawa ni Lizardman gamit ng magic. Tumalon rin si Lizardman paalis ng bangka para samahan si Slayer. May narinig si Slayer na tumakbo kaya binato niya ito ng tali na may bato. Saka din pinatay ang ilan pang mga goblin na nasa paligid. Kasama na niya si Lizardman na patuloy din ang pagpatay sa mga no-match na goblin. Pagkatapos pa ay bumalik sila sa bangka at hindi nagtagal ay nagulat at napapasuka sina Shinkan at Longears dahil sa nakitang nakabitin na mga bangkay. Kaya nasabi nilang marahas ang pag-uugali ng mga goblins. Pagsapit ng dilim ay pinatay nila ang goblin na nagbabantay sa entrance ng pupuntahan nilang gusali. Saka din kinuha ang susi na itinatago nito. Sinubukan nilang buksan ang padlock pero iba yung susi na nakuha nila. Kinuha ito ni Shinkan habang ginagamit ni Longears ang talino sa pagbukas ng pinto. Pinasok nila ang lagusan na dungeon at diretsyong naglakad. Hanggang makarating sila sa isang napakalalim na paikot na daan at palalim ng palalim. Nahirapan pa sila sa pagdaan dito pero dumiretso lang sila sa pagbaba. Pagpasok nila sa isang kwarto ay nakita nila ang tinipon ng mga goblins na dugo at tae para gagamiting laso ng mga goblin na ihahalo sa tubig ilog. Kaya na-shock si Shinkan dahil sa mga nakikita. Sinabi ni Slayer na kailangan nilang magpahinga doon para may lakas sila bukas. Habang tulog ang iba ay tinabihan ni Elf si Slayer at parang girlfriend na sumandal sa bida na hindi naliligo. Sinabi ng Elf na ayaw niya ng mga goblin dahil yucky sila. Pero alang-alang sa tirahan na iyon at kasal ng kapatid na magaganap ay nais niyang mapuksa ang mga ito. Saka sinabihan si Slayer na matulog din para may lakas bukas. Nakangiti si Longears pero natigilan nang makita ang nanginginig pa rin na Shinkan dahil sa mga na-experience. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at nakahanap sila ng isang malaking pinto. Sinubukan ni Shinkan na gamitin ang hawak na susi at nagbukas nga ang pinto na isa palang elevator. Pumasok sila at sumakay at sa loob ay nagpasalamat si Longears dahil sa tulong ng mga kaibigan. Sinabi ng mga ito na handa sila sa anumang kalaban para matulungan ng High Elf na para sa kanila ay para ng kapamilya. Kaya naman masaya si Longears dahil kahit isang taon lang silang magkakasama ay close na sila. Saka naghanda sila sa paglabas ng pinto dahil alam nilang maraming naghihintay na kalaban ayon na rin sa napapakinggan ng malakas na pandinig ni Longears. Sa labas ay inutusan ng isang shaman goblin ang mga kapwa rapist na goblin na atakehin ang lalabas sa pinto ng elevator. Saka pa nag-cheers ang mga pangit na kalbo na nakahanda sa battle formation nila. Pinalakas ni Slayer ang loob ng mga bida na sinabing hanggat hindi sila natatalo lahat ay mayroon at mayroon silang plano. Sinabi niyang uunahin nilang patayin ang shaman ng mga goblin. Inilabas ni Lizardman ang isa pang klase ng armas nito. Saka din nagcast ng protection spell si Shinkan para sa kanilang lahat. Pagbukas ng pinto ay agad silang lamusong. Sinaksak ni Slayer ang una na tigok agad. Saka pumatay ng isa pa. Pinatay din ni Lizardman ang dalawa pang kalbo. At hindi rin nagpahuli ang malakas na dwarf na pinukpok ang mga kalbo. Pinatay ni Longears ang ilang goblins gamit ng palaso. Saka tinuro ang target nilang goblin shaman. Nakita ni Shinkan na maraming parating na rapist kaya siya nahintakutan na natigilan. Pero nagising siya nang madaplisan ng palaso ang mukha niya. Kaya nagcast siya ng blinding spell na kinabulag ng mga manyak na goblin na nagtakbuhan kaya nahulog. Sinamantala din ito ni Longears at pinatamaan ng palaso ang shaman na nasugatan sa balikat. Ngunit nagalit ito at nagpalabas ng kulay blue na utot. Dahil dito ay nanghihina ang mga tigasin na bida. Nakita ni Shinkan kung paano bumagsak si Slayer, Lizardman, Dwarf at Longears saka inaatake ng mga goblin. Nasaksak si Slayer na nagdugo, kaya naalala ni Shinkan ang nakaraan sa kuweba sa kamay ng mga goblin na walang awa sa kanila. Kaya lumakas ang loob ng priestess na muling nagcast ng spell at lumabas ang malaking kamay mula sa ere na hinawakan ng dugo ng shaman goblin na naikalat sa paanan nito. Dahil gumamit ng holy water si Shinkan at hindi nagsisimba ang shaman goblin tulad mo ay tigok agad ito na bumagsak. Kaya magsimba rin tayo, Lods. Dahil pumatay si Shinkan gamit ng holy magic ay naiyak siya at nanghina. Pero lumapit si Slayer at pinalakas ang babae na sinabing iniligtas sila. Sabay labas ng potion at ininom ito. Agad niyang niligtas ang mga kasama na nakabawi din sa sarili. Binigyan niya agad si Longears ng potion. At armas naman para kay Dwarf na pumatay ng isang kalbo. Nakabawi din si Lizardman at tigok ang isa pang kalaban. Nag-regroup sila at nagcast ng healing spell si Lizardman kaya muli silang lumakas at nakahanda sa isa pang round. Pinagpatuloy nilang pumatay ng goblin at diretso lang sa pagsulong. Inakala ng mga goblin kung na-corner ang mga bida. Pero balak talaga nilang tumalon sa parteng iyon ng tower saka sila nagpahulog. Kaagad ding nagcast ng levitation spell ang dwarf at nakontrol ang paglapag nila. Muli namang nakabawi ang shaman goblin na sinigawan ng mga kawal. Pero naramdaman nila ang pagyanig ng gusali. Saka din lumabas ang rumaragasang tubig mula sa pinto at tinangay silang lahat nakitang-kita ng mga bida sa kinatatayuan. Sinabi ni Dwarf na kailangan na nilang magpunta sa kasal.
Saka pa kinantsawan si Long Ears dahil kapag magpapakasal ito kapag 1,000 years old na siya ay siguradong makunat na. Sa isip naman ni Shinkan ay nagigilty siya dahil sa paggamit ng power na bigay ng pari nila na ginamit niya pang patay ng mga kalbo. Saka pinagmasdan ng mga bangkay ng mga goblins. Pero natigilan siya nang tinuro ni Slayer ang rainbow sa himpapawid. Samantala sa kabilang lupalop ng daigdig ay busy naman sa pakikipaglaban ang mga classes heroes na walang hirap na pinapatay ang mga demonyong nakatakas sa gate ng impyerno. Gamit ang magic sword ay pinasabog lang ng isa ang isang ahas. Pinag-slice naman ng knight ang mga halimaw na parang gelatin lang. Sila pala yung sinabihan ng Sword Maiden tungkol sa nalaman sa tablet na sa araw na iyon magbubukas ang Hades at lalabas ang mga halimaw. Kaya naroon ngayon ang mga classes heroes para huwag hayaan na makatakas ang mga demonyo at maikalat sa mundo. Balik sa Elf Village ay natuloy ang kasal ni Morihime at Morihito na nagsumpaan sa isa't isa. At bilang pagsil ng kanilang kasal ay nagpalipad sila ng palaso. Sinabi naman ni Slayer kay Long Ears na manatili na lang siya sa village nila. Pero sumagot itong para sa kanilang elf ay katumbas lang ng 2 araw sa mga tao ang ilang taon niyang pag-alis. Saka umalis ito para kausapin si Shinkan. Pinitik nito ang ilong ng babae at nagtanong kung bakit malungkot. Saka sinabihan si Shinkan na manalangin sa goddess nito. Kaya nanalangin nga si Shinkan para sa bagong kasal at sinagot siya ng hangin. Nang naging masaya na si Shinkan ay saka na siya hinila ni Elf para samahan ang kasama nilang sina Musume at Yuketsuke na nakadamit din ng gown pang party. Tinawag ni Long Ears ang mga kasama para lapitan ang mga bagong kasal sa harap. Tinanggal ni Morihime ang bulaklak na crown saka din ito ihinigis sa mga babaeng naroon dahil ang makakasalo nito ang susunod na ikakasal. Ipinakita noong isa palang adventurer si Sword Maiden at nakikipaglaban sila sa 2 malaking demonyo. Nag-cast ng protection spell ang Sword Maiden kaya hindi sila natatamaan ng pag-atake ng mga kalaban. Naisip ng mga adventurers na tanggalin muna ang power ng mga kalaban. Kaya nagpray ang mga ito at nagkaroon ng matinding liwanag na tinanggal ang power ng mga demon na nagulat. Saka din sila sinugat ng isang ninja kaya natamba at sinundan ng pag-atake ng isang spear woman kaya tigok ang isang demon. Sinubukan ng natitirang demon na sirain ang shield pero kaagad na lumapit ang isang samurai at pinagpaputol ang 2 kamay ng malaking demon at naikalat ito sa lupa saka siya nagdugo. Sinabi ng leader nilang tapusin na ang mga kalaban kaya nagpalabas sila ng malakas na magic spell at dinurog ang demon. Kaya nagtagumpay ang mga adventurers sa pagsakop sa floor ng dungeon na iyon. At nagpasalamat ang Sword Maiden dahil wala silang nakasalubong na goblins. Kasi nga sa Season 1 ay ipinakitang naging bihag din siya ng mga goblins na pinagsamantalahan. Sa kinaroroonan ng mga bida ay nasa magulo silang dagat at kalaban nila ang isang sea dragon. Pinatamaan ni Long Ears ng palaso ang dragon pero nag-heal lang kaagad ang sugat nito. Sinabi ni Long Ears na wala itong gaanong epekto pero sinabi ng dwarf na bilisan niya ang pagpana kaya nagsagutan sila. Buong lakas naman na itinapon ni Slayer ang hawak na sibat at sapol ang leeg ng sea dragon na nasaktan, kaya bumawi ito ng pagkagat sa barko. Nagcast ng light spell si Shinkan kaya nabulag ang sea dragon at nagkaroon ng pagkakataon si Lizardman na magcast ng spell sabay patama ng isa pang sibat sa sea dragon. Kaya bagsak ang sea serpent na bumalik sa tubig. Ipinakita ang flashback nang makausap nila ang ilang shokoy na nagagalit at inakala ni Slayer na sea goblins ang mga ito para mapatay na niya. Akala ng mga adventurers kung sila ang dahilan ng pagkakaroon ng problema sa dagat. Pero sinabi ng fish people na dahil ito sa paglapit ng isang sea dragon kaya nasisira ang natural na daloy ng pamumuhay nila sa karagatan. Ayaw sana ni Slayer na makisali sa mga laban na walang goblins pero sinabi ng mga kasama na tutulungan pa rin nilang malutas ang problema ng mga shokoy at mga mangingisda. Balik sa barko ay nagtanong si Slayer kung isda ba o ahas ang nakalaban nilang sea serpent. At sinabi ni Lizardman na walang bakas ng lason sa kagat nito kaya isda ito. Hindi pa patay ang sea serpent na nasa ilalim lang nila. Muli itong lumabas ng tubig para umatake. Ngunit kaagad na nagcast ulit ng light spell si Shinkan kaya nabulag ito. At muling nataman ng sibat ang sea serpent sa katawan na nasaktan. Saka pa ginamitan ng dwarf ng water spell nito kaya hindi makabalik sa tubig ang malaking sea serpent na nagpupumiglas dahil hindi makahinga. Galit itong lumapit sa barko pero pinatamaan na ni Long Ears ang mata ng kawawang sea serpent kaya ito natigok at unti-unting lumubog sa tubig. Pagbalik ni Slayer ay sinabi nito kay Yuketsuke na hindi naman pala goblins ang Sea Goblin mission na request ng mga shokoy sa guild. Kaya napahiya si Yuketsuke na nagtanong kung anong nangyari. Kaya sinabi na lang ni Slayer na nilabanan nila at pinatay ang isang mahabang isda. Kalaunan ay nagmeeting ang mga bida at pinaghatian nila ang mga regalo ng mga shokoy sa kanila bilang pasasalamat sa pagpatay nila sa Sea Serpent. At pinili ni Slayer ang isang sea shell saka ito ang ibinigay kay Musume bilang regalo pag-uwi. Kaya naman masaya ang nagulat na babae dahil sa unang pagkakataon ay may ibinigay sa kanya si Slayer kaya iingatan daw niya ito buong buhay niya. Isang araw ay kinausap ni Slayer si Sword Maiden dahil may problema ito sa mga goblin.
Kahit malakas ang Sword Maiden ay nagiging mahina ito kapag nakakakita ng mga goblins. Kaya gusto niyang kunin si Slayer bilang kanyang personal na bodyguard dahil pupunta siya ng meeting ng mga council pero may dadaanan silang lugar kung saan maraming mga goblin na rapist. Sinabi ng assistant ni Sword Maiden na goblins lang naman ang mga kalaban at kahit sino sanang adventurers ang kukunin nilang bodyguard, pero request kasi ng Sword Maiden na siya ang kukunin. Kaya ipinaliwanag ni Sword Maiden na gentleman kasi ang bida. Kalaunan pa ay lumabas na sila para sa misyon kasama ng guild ni Slayer. Tumigil sila sa farm at kinausap muna ni Slayer si Musume kaya nagtanong si Sword Maiden kung sino ang kausap ng bida na sinagot ni Shinkan na kabahay nito. Pagsapit ng gabi ay nagpahinga muna sila sa daan. At habang tulog ang mga kasama ay gising pa rin si Slayer na pinagmamasdan ng apoy. Lumapit si Sword Maiden at tumabi kay Slayer na sinabing hindi daw makatulog dahil napapraning pa rin na baka maatake sila ng mga goblin. Lalo na at may experience na siyang naletsyon ng mga goblin noon. Pero ipinangako ni Slayer na nasa mabuti siyang mga kamay kaya matulog na ito. Tumayo si Shinkan para uminom at nakitang magkatabi sa upuan ang dalawa at nagtanong. Kaya sinabi ni Slayer na hindi mapakali ang Sword Maiden na napasimangot dahil ipinabisto ni Slayer ang kahinaan niya. Tinanong naman nila si Shinkan kung bakit gising pa kaya sinabi nitong nauuhaw lang. Biglang nanginig ang Sword Maiden at hinawakan naman ni Slayer ang armas. Kaya agad naghanda si Shinkan na alam na ang magaganap. Tahimik niyang kinuha ang armas saka din pinuntahan ng mga kasama para gisingin. Pinapasok din ni Slayer si Sword Maiden sa karwahe at sinabing i-lock ito at hintayin ang pagbabalik nila. Kaya natakot ang Sword Maiden na pumasok at nilock ang pinto dahil naroon na ang mga tirador ng mga madre. Saka din nagising ang kasama nitong madre na nagtanong kung ayos lang ba ang Sword Maiden. Sa gitna ng gabi ay biglang lumabas mula sa kakahuyan ng isang goblin sakay sa isang wolf na umatake ngunit tinagpas lang ni Slayer kaya bagsak sila. At tinusok pa ni Slayer ang goblin. Dumating ang mas maraming mga manyak at isa ulit sa mga ito ang dinurog ni Slayer gamit ng pampalo ni Barok. Pinatay naman ni Dwarf ang lumapit sa kanya. Ginamit ni Long Ears ang palaso at pana, samantalang gamit pa rin ni Lizardman ang mga blade. Sinabi ni Lizardman kay Slayer na para madurog ang lahat ng mga mahinang goblin ay magsisimula siyang umatake sa likod saka din ito agad umalis. Saka sinabi ni Slayer sa mga kasama na kailangan nilang depensahan ng formation hanggang dumating si Lizardman para pitpitin nila ang mga goblin. Nagreklamo sina Shinkan at Long Ears pero patuloy pa rin naman silang lahat sa pagdepensa ng kanilang mga formation at pagpatay ng mga goblin. Gumawa naman si Shinkan ng light wall na sinubukang atakehin ng mga goblin pero nauntog lang silang nasaktan. Nakabalik naman na si Lizardman mula sa likod na pinagpapatay ang mga nadaanan ng mga goblins kasama ng kanyang mga skeleton na mga shikigami at napahanga siya dahil sa nakitang shield wall. Sinabi ni Slayer na ginawa nila ito para mapatay lahat ng mga goblins. Kinaumagahan ay tinipon nila ang bangkay ng mga goblins at sinabi ni Sword Maiden na mga 6 na tao ang pinatay ng mga ito. Kaya isa-isang binuksan ni Slayer ang tiyan ng mga namatay na goblin para makasiguro. Nalaman nilang hindi sapat ang nakitang kinain ng mga goblin kaya napagtanto ng mga adventurers na mayroon pang ibang kasama ang mga goblins na iyon. Pagdating nila sa bayan ay nais ni Long Ears na sumakay sa top load ng karwahe para palaging makita ang paligid nila. Pero nang makita niyang hawak ni Slayer ang ginawang lalat na skin ng mga goblin ay nandiri siya. Kaya sinabi ni Slayer na magagamit nila ito para malaman kung may iba pang miyembro ang mga goblin na napatay nila. Sa bayan ay pila ang mga tao na papasok dahil hindi daw yata pinapapasok ang mga hindi naliligo. Dumating ang grupo ng hari at diretso silang pumasok sa kaharian kaya nagtaka si Shinkan. Kay ipinaliwanag ni Slayer na dahil panahon na naman ng pagbabayad ng tax kaya nagpupunta ang hari sa mga bayan na kanyang nasasakupan para maningil. Pagkaabot nila sa gate ay sinabi ng customs na kailangan daw isulat ni Shinkan ang pangalan at pakay sa bayan na iyon. Alam nitong adventurers ang mga dumating dahil sa mix-mix na miyembro ng grupo. Ipinakita ni Slayer ang adventurer's badge nito na silver at sinabi ng sundalo na dapat daw ay hindi yun peke. Pero nagulat itong nagbigay pugay at binati ang Archbishop na Sword Maiden nang sumilip ito sa bintana na sinabing totoo ang rank ni Slayer. Saka din agad na inayos ang paperworks para sa mga bida. Nagrereklamo ang isang prinsesa dahil hindi siya nakakalabas tulad ng kanyang kuya na madali lang nakakalabas kung gusto. Kaya ipinaliwanag ng butler nito na dahil dating adventurer ang prinsipe kaya alam ang nangyayari sa labas. Sinabi ng alipin nito na pinsan ang nagbabantay ng gate kaya biglang nakaisip ng paraan ang prinsesa. Nang dumating ang prinsipe ay kaagad namang niyakap ng prinsesa ang kuya nito dahil may balak. Ipinakita naman ng mga bida na nakapasok na sa kaharian at gusto ng mga babae na mamasyal muna. Kaya sinabi ni Lizardman na mag-partner-partner sila para mas ligtas. Nagpunta ang mga bida sa isang bar kung saan yung waiter ay tao na kabayo. Nag-order sila ng pagkain saka din masayang kumain ang Lizardman ng cheese. Sinabi ni Slayer na naging hindi sila nakafocus sa pakikipaglaban sa mga goblin at feeling niya ay hindi na niya nagagampanan ang tungkulin bilang Goblin Slayer.
kaya ito malungkot habang shot ng alak. Sumagot si dwarf na ipinaliwanag kung paano pinapatigas ng isang panday ang isang espada. Dinadarang sa mainit na apoy saka pinipitpit at binabatok saka din sinasawsaw sa tubig. Paulit-ulit daw itong ginagawa saka hinahasa ang isang espada. At ganun din daw ang buhay na kinakailangan batakin para malaman ang tunay na kakayahan. Sinabi naman ni Lizard na simple lang ang buhay at kasama ang lungkot at saya. Saka din masayang kinain ng isang honey balls na matamis. Naalala ni Goblin Slayer ang pagsasanay ng master nitong goblin noon sa kanya noong bata pa siya na paulit-ulit lang siyang inilulubog sa malamig na tubig para maging malakas. Parehas ng pagsasanay niya ng sinabi ng dwarf sa paggawa ng matibay na espada. Samantala ay binisita ni Shinkan ang libingan ng witch na namatay noon sa kuweba. Sinabi ng babae na nakasama nito ang kapatid ng namatay na witch at tinuruan kung paano maging adventurer. Nagtanong si Elf kung sino ito. At sumagot si Shinkan na ang totoo ay hindi niya masyadong kilala. Nang makita ni Elf na malungkot ang priestess ay hinila ito ni Elf at sinabing magsaya naman sila. Nagpunta ang mga ito sa isang malaking bathhouse at doon ay sinabi ng isang clerk na marami silang magagawa doon. Napansin ni Shinkan ng isang babaeng nakatalukbong na pinagmamasdan siya pero hindi niya makita ang mukha. Saka din sila nagtanggal ng damit na nagpalit ng towel. Nakita ni Elf ang chain armor ni Shinkan na sinabi niyang special para sa kanya. Saka din sila excited na umalis para maligo at iniwan na ang mga damit. Masaya naman silang naligo at naglagayan ng lotion sa likod. At kalaunan pa ay nagbabad na sila sa mainit na tubig kaya relax na relax si Elf. Sinabi ni Shinkan na may sauna din sa likod. Kaya kaagad na tumayo ang excited na Elf at umalis kaya naiwan ang nagtaka na Shinkan. Nang mag-isa niya ay nilapitan siya ng prinsesa na nagtanong kung isa ba siyang adventurer. Naging excited ang prinsesa nang malaman na isang priestess si Shinkan. Nagtanong siya ng mga bagay patungkol sa trabaho ng isang adventurer. Sinabi ni Shinkan na hindi na siya available kung nais ng kaharap na ma-recruit siya. Aalis na sana ang prinsesa nang sinabi ni Shinkan na kung gusto ng kaharap na maging adventurer ay kailangan niyang mag-shopping ng maraming gamit. Nagpasalamat naman ito na umalis na. Kalaunan pa ay bumalik na si Elf galing sa hot sauna. Nagtanong ito kung kilala ni Shinkan ang kausap kanina pero sumagot ang priestess na hindi. Nang tapos na sila ay nag-alala si Shinkan dahil wala ang mga damit at gamit niya. Sinabi nila ito sa mga staff na agad nagtanong sa guard. At pagbalik ay sinabing may umalis daw doon na nakasuot ng damit niyang nawawala. Nakita ni Shinkan ang kanyang money pouch na nakalagay sa damit ng nakita niyang babae kanina. At nakitang puno ito ng mga mamahalin na bato bilang bayad ng damit niya. Napaiyak si Shinkan dahil kinuha ng prinsesa ang chain dress na may sentimental value sa kanya dahil iyon ang unang bagay na pinuri ni Slayer sa kanya. Naawa naman si Elf na sinabing babawiin din nila ang gamit ng babae. Nalaman ng mga kasama ang nangyari kaya napapaisip sina Dwarf at Lizardman. Pumasok si Sword Maiden at tinabihan si Slayer at sinabing kailangan ng mga babaeng malungkot ang pahaplos-haplos sa likod. Saka din iniwan ng isang libro sa bida para basahin ito. Aalis na sana ang babae nang biglang magsalita si Slayer na sinabing naiintindihan ang feeling ni Shinkan dahil maging siya ay may nawalang dagger na bigay ng kanyang ama noon. Masakit ang loob niya dahil mahalaga ito sa kanya. Kaya bumalik ang babae at muling tinabihan si Slayer. Sinabi ni Sword Maiden na aalis siya bukas at kakausapin ng hari na may pinagsamahan silang matagal noon. Sinabi ni Sword Maiden na sasabihin sa hari ang pagkakanakaw ng gamit ni Shinkan kaya nagpasalamat si Slayer. Saka din umalis si Sword Maiden na nagpahabol pang nagpa-cute. Nagmeeting ang prinsipe at ng council nito at pinag-uusapan nila ang isang bundok na tiraan ng mga halimaw na nahihirapan silang akyatin. Pero lahat daw ng lalabas doon ay kayang-kaya nilang talunin kung sakali man. Pinag-report ng prinsipe na siya ding hari ang lahat ng opisyal nito. At sinamantala naman ni Sword Maiden na sabihin ang pagnanakaw na nangyari sa kaibigan niya. Nais din daw nitong mamatay ang lahat ng mga goblin na rapist na ikinapagtaka ng mga miyembro ng council pero pinayagan ng prinsipe. Pumasok ang noble fencer na trainer ng mga tauhan nilang sundalo at adventurers. Nais ng hari na magsanay ang mga sundalo nila ng mabuti kahit libre ang pagkain ng mga ito. Pero problema nilang baka makita ito ng mga freeloaders na adventurer at putaktihin sila. Sinabi ng trainer na pwede nilang e-deploy ang mga baguhang adventurer sa mga sewers para pumatay ng mga daga at ipis at pwede ding idagdag ang mga goblins. Naistorbo ang kanilang meeting nang pumasok ang butler ng prinsesa na sinabing nasa delikadong sitwasyon ang kapatid ng hari. Ipinakita ang nangyari sa prinsesang nakadamit ng damit ni Shinkan na hinahatid ng isang kabalyero papunta sa isang lugar. Nang bigla silang atakehin ng mga goblins na sakay pa ng lobo. Agad na sumakay sa kabayo ang kabalyero saka tinatawag ang prinsesa para tumakbo. Pero sinabi ng prinsesa na mga goblin lang ang mga ito at lalabanan. Pero natamba ang prinsesa na nahulog sa lupa. Kaya kinuha ito ng mga goblin para gawing manika.
Agad namang tumakbo ang mangangabayo para humingi ng tulong at siya ang nagkwento sa pangyayari. Sinabi ng advisor ng hari na atakehin nila ang mga goblin at iligtas ang prinsesa, pero agad sinabi ng prinsipe na hindi pwede dahil malalagay sa katatawanan ang kanilang kaharian. Kaya sinabi niyang kailangan nila ng grupo ng maasahan na adventurers. Lumabas ang babaeng trainer habang tinuro ng mangangabayo kung saan sila naatake. Sinabi ni Sword Maiden ang dungeon na pwedeng tirahan ng mga goblin doon na kinagulat ng mga naroon dahil matagal na nilang kinalimutan ang lugar na iyon. Sinabi ng isang council na kailangan ng tulong ng Archbishop na napatigil dahil takot sa goblin. Pero naging proud siya nang pinapasok ni Fencer sina Slayer at iba pa na grupo daw ni Sword Maiden. At sinabi ng seryosong Slayer na alam na nito ang sitwasyon basta tungkol sa goblin. Kasunod na pinatawag ng hari ang classes adventurers at ipinaliwanag ang sitwasyon. May nahulog daw na asteroid sa isang bundok at kailangan nilang puntahan at patayin lahat ng makitang mga kalaban. At ayos naman ito sa mga babaeng class S na hindi daw sana tatanggapin ng isa ang gold coins na reward pero pinisil siya ng mga kasama na gusto itong kunin. Naroon din ang dating ka-team ng hari noong mga adventurers pa sila at masayang nagkakabiroan ang mga ito kausap ang hari. Pero agad tumabi ang hari dahil nag-aalala pa rin ito sa kapatid na nakidnap ng mga goblin. Habang naglalakad sa hallway ay sinabi ni Elf na baka masyado na silang late para maabutan pa ang prinsesa. Kaya sinabi ng trainer Fencer na magbibigay siya ng mga mabibilis na kabayo para makahabol pa sila. Nagtanong si Elf kay Shinkan kung anong pakiramdam nito. At sinabi niyang masama ang ginawang pagnanakaw ng prinsesa pero hindi iyon sapat para ma-rape ng mga goblins. Kaya tutulong pa rin ito. Bago sila umalis ay nagpasalamat muna ang Sword Maiden dahil sa tulong ng mga bida. Walang anuman iyon kay Slayer dahil job description niya ito. Saka ibinigay ng Archbishop ang isang map na nagawa nila noong nagpunta sila noon sa 4th level ng dungeon. Nag-warning ang babae na kapag lalagpas pa sila pababa ng 4th floor ay hindi na sila makakalabas kapag wala silang susi. Saka ibinigay ang isang magical amulet na gagamitin nilang susi para makalabas din lang. At umalis na ang mga bida. Nagtanong si Fencer kung hindi na ba magiging adventurer ulit ang Archbishop. Inamin ni Sword Maiden na minsan gusto niyang bumalik pero natatakot na siya dahil sa paghimas ng mga goblins sa kanya noon. Maging si Fencer ay naging biktima din ng mga goblins at ang grupo din lang ng mga bida ang nagligtas dito. Kaya pareho silang galit sa mga goblins na manyak. Nakita ng mga bida ang pinangyarihan ng pagkidnap at ng natambo na Kalisha. Nahanap din ni Shinkan ang staff nito na agad na kinuha. At tingin naman nila ay walang dugo kaya buhay pa rin ang prinsesa. Ipinakita ang isang abandoned na castle na konektado sa isang dungeon na pinuntahan ng mga bida at na-track nila ang bakas ng mga goblins at mga lobo. Sinabi ni Slayer na ang boss goblin ay nasa pinakailalim. Bago pumasok ay sinabi ni Lizardman na posibleng may darating na reinforcement ng mga goblin kapag nakita na silang naroon. Umakyat sila sa castle at muling nag-meeting. Alam nilang kapag pumasok na sila doon ay hindi na sila basta-basta makakalabas. Ganun pa man ay pumasok pa rin sila sa madilim na dungeon. Nauna si Lizard para maging spearhead at mula sa dilim ay umatake ang mga goblin na sakay ng kanilang wolf. Pero tigok ang una sa buntot ni Lizardman. Sa kanya pinagtataga ang mga kasunod na mga kalbo. Nakipaglaban din ang mga kasama at tigok ang mga goblin sa palason ni Elf. Lumusong pa sila at nagkarne-karne sila ng mga nakasalubong na goblin. Nakapatay pa si Elf pero nauubos na ang palason niya. Sinabi ni Lizard ang dapat nilang puntahan na kanila namang binagtas. Dahil marami ang mga kalaban ay gumamit ng langis si Slayer na itinapon sa mga goblins saka din sinunog ang mga ito at nagsisigaw ang mga pangit. Nagtalunan ng mga bida sa apoy na ginawa nilang firewall sa pagitan nila ng mga mas maliit na mga goblin. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng mga ito na pinipilit maitulak ang isang pinto. Samantalang gumamit ng isang magic scroll si Slayer na nagliwanag at bigla na lang hinigop ang mga goblin na kaharap. Saka din lang siya sumunod sa mga kasamang pumasok ng pinto. Ipinaliwanag ni Slayer na portal daw iyon patungo sa langit at nahuhulog na ang mga goblin na nahigop kanina. Sinubukan ni Shinkan na gumawa ng apoy pero hindi gumagana. Kaya napagtanto ni Lizardman na nasa teritoryo sila ng dilim. Kaya wala silang magawa kundi ang umupo muna at magpahinga. Kalaunan ay muli silang naglakad at nakakita ng isang bakana na may ilaw. Iyon daw ang sinabi sa mapa na pinto ng elevator. Samantala sa labas ay busy naman ang tatlong class S heroes na kalaban ng isang parang tae na maraming kamay. Binalak silang mahawakan ng halimaw pero pinag-atake nila ito gamit ng kanilang power. Gamit ang katana ay tinanggal ng samurai ang kamay na balak siyang hawakan. Naging bobo daw ang halimaw dahil bobo din kasi ang mga kinain ng mga goblin, tulad ng rason ng katabi mo sa klase na itlog ang score dahil itlog din ang ulam kanina. Napatanong sila kung bakit maraming patay na goblin doon. Nagdesisyon silang tapusin na ang trabaho kaya inislice ng leader ang katawan ng pangit na halimaw na sumabog. Samantala ay nasa elevator ang mga bida na pinag-uusapan na posibleng may spellcaster ang mga goblin na kakalabanin nila.
Sinabi ni Lizardman na kailangan nilang mag-ingat pagbukas ng elevator dahil baka bigla silang putaktehin ng mga goblin. Nagtanong si Dwarf kay Elf kung may naririnig ito sa baba. At gamit ang tenga ng kambing ay narinig ni Elf na aabot sa 20 ang bilang ng kalaban. Maliban sa narinig ay may naamoy din si Elf na ginagamit ng mga kalaban. Sinabi ni Lizardman na baka insenso ito tulad ng gamit kapag nag-aalay ng ritual. Para makapanigurado ay nagdesisyon ng mga bida na gumamit ng basang tela para gawing face mask. Nagplano silang pagbukas ng pinto ay magiging tank sina Goblin Slayer at Lizardmen. Nagcast ng light spell si Shinkon saka din sila kaagad na lumabas ng elevator. At sinabayan din ito ni Dwarf ng kanyang magic light. Nakita nila ang ilang bangkay na pinatay ng mga goblin kaya napashocks naman si Shinkon. Nakita nilang buhay pa ang prinsesa na marami ng chikinini sa katawan pero nakahanda na itong may alay ng Goblin Priest. Saka pa nagcast ng protection spell ang Goblin Priest kaya nang subukan ni Elf na magpatama ng palaso ay hindi ito tumalab. Pero ginamit ng bida ang hinasahasan nitong shuriken na tinalian at ibinato sa natigok na goblin saka din ulit binawi. Umabante din si Lizardman na hindi nataman ng palaso ng mga kalaban. Tapos pinag-slice pa nito ang mga nalapitan ng mga goblins. Pinalabas ng priest goblin ng isa nitong natatakot na tauhan pero paglabas ay tigok agad sa palaso ni Elf. 2 goblin ang binalak na sarahan si Slayer at umatake ang isa. Pero sinipa lang ito ni Slayer na inapakan at tinusok ang ulo. Saka din kaagad binato ang isa pang natigok. Hindi daw mapakali si Shinkon at nag-iisip kung bakit hindi naman nag-uusal ang Goblin Priest pero bakit naroon pa rin ang shield na gawa nito. Sa kanya napansin ang extension ng mesa ng Goblin at nakitang blood sacrifice pala ang gusto nitong gawin. Hindi ito nagustuhan ni Shinkon na hindi matatanggap ang ganun kasama na gawain ng Goblin. Kaya sinabi sa mga kasama na siya naman ang mag-uusal. Nagcast ng malakas na light purifying spell si Shinkon. Kaya lumabas ang kamay na liwanag mula sa itaas at hinaplos ang paligid. Dahil dito ay natanggal ang shield ng mga goblins at agad pa silang nataman ng palaso ni Elf. Ginawa pang hostage ng Goblin Priest ang prinsesa na walang magawa. Pinatay ni Slayer ang kaharap na goblin. Saka din naglakad ng diretso sa kinaroroonan ng Goblin Priest at sinipa ito sa itlog. Kaya bagsak ang goblin at kaagad din niyang pinatay sa palo. Kaagad na nilapitan ni Shinkon ang prinsesa at kinuha nito ang nakitang chain dress sa tinipon na kayamanan ng mga goblins. Saka din agad na niyakap ang prinsesa na napaiyak dahil minanyak ng mga mababang klase ng halimaw. Huwag kasi matigas ang ulo. Sinabi ni Lizard na base sa nakita nila ay balak ng mga goblins na ma-resurrect ang isang evil boss doon. At habang busy ang mga bida na iniisip kung ano na ang next na gagawin ay gumalaw ang buhay pa rin na Goblin Priest. Tinusok nito ang kamay ng sariling staff kaya bigla siyang sumabog at naging malaking demonyo na kamay. Kaya nagulantang ang mga bida sa nasaksihan na hindi nila inasahan. Biglang nagcast ng spell ang Demon Hand kaya lumabas mula sa palad nito ang isang malakas na ice storm. Agad namang nagcast ng pampalakas na spell si Lizardman at isinangga ang naging matibay nitong katawan. Nais magcast ng protection spell ni Shinkon pero pinigilan siya ng Lizardman na gawin itong reserba. Nanghihina si Lizardman kaya agad tinulungan ni Slayer saka din inutusan si Dwarf na gumawa ng ice wall. Kaya tinawag ng Dwarf ang protection spirit na kilala at gumawa ito ng ice wall. Dahil dito ay hindi na sila direktang nasaktan ng ice storm. Agad nagbigay si Slayer ng potion na ininom ni Shinkon at ng prinsesa para lumakas. Nagbigay naman si Dwarf ng alak kina Slayer at Longears na kanilang ininom para hindi sila malamigan. Sinabi ni Slayer na kailangan nilang tumakas at iwan ang Demon Hand na iyon dahil wala naman silang magandang rason para labanan ito. Sinilip ni Longears ang kamay at sinabing hindi sila maabot nito dahil maikli naman. Pero biglang nabasag ang kanilang ice shield nang suntukin bigla ng Demon Hand. Kaya naitapon si Longears na nasaktan at nahulog. Saka nang hina. Naisip ni Slayer na kahit gumagalaw ang kamay ay hindi naman nakakakita kaya may plano siya. Habang unti-unting umaalis ang iba ay binato ni Shinkon ang kamay at tinawag na siya ang lapitan nito. Kaya umatake nga ang kamay pero nagtapon ng langis si Slayer kaya nadulas ang kamay na natamba. Inilabas din kaagad ni Slayer ang tali na may armas sa dulo at tinalian ang kamay na binalak pa niyang hilahin. Pero bigla siyang pinitik ng kamay kaya naitapon ng bida na kinabahala ni Shinkon. Pero tumayo ang bida na sinabing ayos lang siya. Kaya ginawa ni Shinkon ang nararapat gawin. Hinila ulit ni Slayer ang kamay na nabaliktad kaya muli itong nagpapalabas ng magic spell na kinatakot ni Shinkon at pinaalalahanan si Slayer. Gumamit naman ng kaunting init si Dwarf at pinainit ang katawan ni Lizardman kaya naging ayos ulit ito na pinalabas ang ginagamit na sandata. Ito ang ginamit ni Longears na palaso pambala at pinatamaan ng Demon Hand na nagbabalak ng masama. Nasaktan ito at sinabayan ni Slayer na hinila at ipinatamba saka nag-slide patungo sa pinto ng elevator na binuksan ni Shinkon. Nahulog ang kamay na tumigil gamit ng preno na matulis na dalii at umakyat pabalik. Pero nagcast ng barrier spell si Shinkon kaya nakulong ang kamay.
Pero hindi pa ito tapos na pilit ding lumalaban kaya nahihirapan si Shinkan. Saka pa nagbuwelo at malakas na binangga ng kamay ang shield kaya nag-crack at nasaktan si Shinkan na natamba. Ngunit sinabi ng babae na hindi siya susuko kaya muling tumayo at dinurog ang kamay gamit ng light magic, kaya ito naging tae nang umakyat ang elevator. Sinadya pala nila itong ipitin gamit ng elevator. Sa labas ay marami pa silang mga nakalaban na goblins na kanilang pinagpapatay. At nang tigok na ang mga ito ay pinalabas nila ang mga kasama na hindi makalaban. Sinabi ni Dwarf na malakas sila sa buhatan kaya ayos lang na buhatin ng prinsesa. Nagpasalamat naman ang prinsesa na nagsasalita pero ang kapatid nito ang iniisip. Naalala ni Shinkan ang sarili noong mahina din siya at naawa sa prinsesa. Pero sinabi ni Slayer na ayos lang ang prinsesa. Lumabas sila at akala nila kung nakatakas na sila sa tahanan ng mga rapist. Pero nagulat sila dahil mas maraming mga rapist goblins pa pala ang naroon na nag-aabang sa kanila. Patawa-tawa pa ang mga ito. Pero sinabi ng dwarf na alam na nila ang makakaharap doon. Feeling daw ni Elf na parang sila ang mamamatay sa oras na iyon. Pero handa daw si Lizardman sa oras ng kamatayan. Napahawak si Shinkan sa kamay ni Slayer at handa na daw para labanan ang mga goblin katabi ng bida. Iniwan ni dwarf ang prinsesa. At nagposisyon naman si Elf. Sinabi ni Slayer na hindi magpapadala ang hari ng mga tauhan doon dahil madudungisan ang karangalan ng kaharian. Handa na sila sa laban nang biglang mag-cast ng spell si Sword Maiden at bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagkidlat at tigok ang maraming mga goblin. May mga kasama ding adventurers ang Sword Maiden na nakahanda sa laban. Sinabi ng malakas ni Sword Maiden na hindi mga goblins ang kalaban nila kundi ay evil sect na ginagamit ang mga goblins. Napagtanto ng mga bida na may kinalaman si Slayer sa pagdating doon ng Sword Maiden. At sinabi ng bida na siya ang nagbigay ng impormasyon sa Archbishop pero nasa Sword Maiden na kung paano ito didiskarte. Saka din pinagpapatay ng mga adventurers ang mga goblin. Ipinakita naman ng mga nag-uusap na mastermind ng pag-atake sa prinsesa na ginamit nila ang goblins para kunin ang prinsesa para sana gamitin ng demonyo para mahirapan ang kapatid nitong hari. Sa ganung paraan daw ay makokontrol nila ang hari at matatalo ito. Ayaw kasi ng mga ito ang hari dahil dati itong adventurer at mas gusto nilang sila ang maging hari. Akala nila kung panalo na sila pero biglang sumabog ang pader na kanilang kinagulat. Nagsalita ang isang adventurer na sikat noon at inutusan ito ng mga kalaban na ipakita ng mukha. Pero nagulat sila sa nalaman. Kaya agad nilang tinawag ang mga sundalo at saka nagsummon ng mga halimaw ang sorcerer na naroon. Pero sinabi ng adventurer at kasama nito na papatayin lahat ng mga naroon. Kalaunan pa ay nasa guild na ang mga bida at nagkukwentuhan ang mga babae na hindi makapaniwala sa hindi pagtanggap ng bida sa bayad para sa tinapos nilang misyon. At ang tinanggap lang ay yung bayad sa pagpatay ng mga goblin. Sinabi kalaunan ni Shinkan na feeling niya ay lumakas na rin siya kaunti. Pero sinabi ng dalawa na magpatuloy lang siya para mas lumakas. Ibinalita ni Yuketsuke na naging follower na daw ng Archmaiden ng prinsesa dahil na-inspire ito sa isang priestess na tumulong sa kanya. At alam na ni Shinkan na siya iyon kaya siya napaluha sa saya. Samantala habang naglalakad si Slayer ay wala daw nagbago dahil pinasok nila ang dungeon at pinatay ang mga goblins. Pero patuloy lang siya sa pagpatay sa mga goblin pang darating. Hindi daw siya kasi katulad ng iba. Sinalubong siya ni Musume at sinabing welcome home at naihanda na daw nito ang pagkain. Sumunod naman si Slayer pero sa isip pa rin nito ay magpapatuloy lang siya sa pagpatay ng mga goblin. Saka sila pumasok at isinara ang bahay. At natapos ang series.